So yung position ng pagkakabit nito mga kabadis, parang ganito lang. Yan. Meron tayong i-unbox, no? Ito ang ating in-order online na accessories ng ating Honda Click, si Click Moto. Itong hawak ko mga kabadis ay isang shocks cover na pwede nating ilagay sa ating shock absorber para dito. Okay, and then mayroon pa tayong pangalawang accessories na i-install kay Click Moto, itong tire hugger na in-order natin. Okay, so para naman siya rito sa kanyang gulong, no? Tingnan natin kung ano yung designs na aking in-order mga kabadis. Okay, okay. Alright. So ito mga kabadis, no? Ito ang shocks cover na aking in-order. So ang design niya ay iyan. Okay. And then sunod na i-unbox natin mga kabadis ay yung tire hugger. Ito naman mga kabadis ay in-order ko, same din or sabay dito sa ating shocks cover. Alright. Sealed naman. Alright. So naka-sealed siya ng maigi. So good quality product yung ating na-i-order. Alright. You know. So mayroon siyang design na nandito. So yun yung nagbibigay sa kanya ng magandang forma, no? So ganyan siya mga kabadis. Ayan. Samahan nyo ako mga kabadis, ikabitan natin tong tire hugger at saka yung ating shocks cover. Alright. Ang una natin ikakabit kay Honda Click Moto natin ay yung kanyang shocks cover. So yung shocks cover na to mga kabadis ay nabili ko sa Lazada. At ito ay nagkakalaga ng 53 pesos. Naka-sale siya nung ating kinuha yung shocks cover na to na protector. Okay, ang purpose nito mga kabadis ay para maprotektahan yung ating shock unit na nasa loob para doon sa mga dumi na nanggagaling dito sa gulong kapag umiikot siya or tumatakbo tayo habang maulan or basa ang kalsada. Then additional forma na rin sa ating unit kapag mayroong ganito yung ating Honda Click. Alright, so ikakabit na natin siya. So simple lang pagkakabit nito mga kabadis, napakadali lang. Kahit sino ay kayang gawin itong pag-i-install na ito. Napakasimple lamang. Okay, ganyan siya. Yan, papaikot natin dito siya sa ating shock absorber. Then depende lang kung anong gusto yung position, kung papababa or papaakyat yung pangalan ng Honda Click. Okay? So, install na natin mga kabadis. Napakadali lang. Meron siyang mag-hold sa kanya kapag naka-install na dito. So, ang gagawin natin, procedure na pagkakabit nito ay papasok muna natin siya rito. And then, paiikutin natin siya ng ganyan. Yan, pag naikot na, nakaganyan na siya, i-ensure natin yung naandito sa ibabaw ay yung itong nandito sa ibabaw ay pasok siya doon sa loob. Ayan. Kailangan mga buddies ay naka-hold siya maigi para secured. Ayan. Tapos iangat lang natin siya. Okay. So yun, hanggang doon siya sa loob, sa taas. And then, naka-cover din yung nasa ilalim. So, ganyan ang posisyon na preferred ko para sa kanyang shocks cover. So na-install na natin siya mga kabadis. Ang susunod na ating i-install ay itong ating tire hugger na binili. At ito ay nagkakahalaga mga kabadis ng 630 pesos
sa Lazada online. And ito ang napili kong designs dahil may maganda siyang designs na nandito sa ibabaw. Hindi siya plain at saka hindi siya carbon type ang aking pinili para siya mag-unite lang yung color niya na nandito sa ating unit, no? So yung position ng pagkakabit nito mga kabadis, parang ganito lang. Yan. Ang purpose nitong tire hugger ay para ma-prevent yung pag-splash ng mga dumi or yung dumi na nanggagaling dito sa gulong papunta doon sa makina. So kung mapapansin nyo mga kabadis, sa stock natin na Honda Click mayroon siyang cover dito. Ito, itong malambot na to. Kasi kapag wala yan, yung dumi na nanggagaling dito habang umiikot yung ating gulong, diretso yan dito, papunta dito sa ating makina. Ito yung ating makina mga kabadis, yung ating throttle body. Mahalaga na mayroon tayong tire hugger. Kasi kung mapapansin nyo mga kabadis, yung tire hugger na nakalagay na stock ng Honda Click ay napakaiksi. Ayan o. Tapos meron pa siyang designs dito na parang nakauka na pa triangle. So, paano ikabit ito mga kabadis? May bolt dito na Allen type siya. Saka meron dito. Ayan. So, napakasimple lang yan mga kabadis. Dito lang natin, ito lang tatanggalin natin dyan. Saka iyon. Pag tinanggal na natin yan mga kabadis, maikakabit na natin itong ating tire hugger. Ayan, meron isang butas para doon sa isa. Meron namang isang butas dito para naman doon sa isa. Alright, unang step na ating gagawin ay tatanggalin muna natin itong dalawang tornilyo na nandito saka doon. Okay? At ang gamit natin ay yung Allen type na tools natin, special tools, saka itong ating box wrench na 10mm. Ayan, natanggal na natin yung isa. Ang next naman ay nandun sa kabila. Alright, natanggal na rin natin yung isa. So ayan mga kabadis, so Allen type siya. And then, ikakabit na natin yung ating tire hugger. Okay, meron lang tayong kailangang i-note dito. Kapag bumili tayo ng tire hugger na ganitong style, mayroon siyang kailangang pagbabago, no, na gagawin sa ating tornilyo. So yung tornilyo na kinabit natin dito na Allen type ay pasok. Pero itong bolt na to na nandito sa side sa ibabaw ay hindi siya pasok dahil maiksi lang siya. So kailangan dito sa tornilyo na to mga kabadis ay bumili tayo ng mas mahabang tornilyo na katulad nito. Ayan. Yan, ganyan kahaba para maipasok natin at mai-fix natin yung naandun sa kabila. So ganyan siya kahaba dapat. Ayan. Para lang siya ma-fix natin. Dahil itong maiksi na to na original ay hindi siya kakasya doon. Ayan mga kabadis, no? Ayan yung butas. Saka yung pagtotornilyohan nitong ating bolt na stock. Ngayon, pinatungan natin ng ganito sa ating tire hugger na ganito kakapal. Hindi na aabot yung stock na bolt na ito doon sa kanyang dating pwesto dahil yung tire hugger pumatong siya. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng gap, na additional gap doon sa kanyang pagtotornilyuhan. So, kailangan talaga nating magpalit or mag-change ng tornilyo. So, itong bolt na to na 10mm na ganito kahaba, 1 inches na 10mm na bolt na may washer yung ating ipapalit dito sa original na to na maiksi. Yung mahaba ay papasok na siya kapag kinabit na natin dito. Ayan. So may ano pa siya, may clearance pa siya bago natin ihigpit. Ayan. So nakakabit na siya. Higpitan na natin 'to. Ayan. So, nakakabit na siya. Naigpitan na natin mga kabadis na.
Ang paghigpit nito mga kabadis ay mild lang. Ayan. Mahigpit na yan mga kabadis. Ayan. Tapos yung kabila naman, i-fix na natin ng sagad. Okay? So, ganito na sa mga kabadis yung ating tire hugger. Ayan. So, yun. Nakakabit na siya. Kapag yung ating gulong ay dumaan sa basa or umulan, kapag tumatakbo tayo, mapiprevent na yung pagbilis ng pagdumi ng ating makina dito sa ating unit dahil mayroon na tayong bagong tire hugger. Okay? So, yun. Double purpose na siya. Meron ng tire hugger dito. Meron pa siyang protector doon. Ayan. That's it mga kabadis. Tapos na natin ikabit yung ating tire hugger at saka yung ating shocks cover protector ng ating unit na kay Honda Click. Okay? So maraming salamat mga kabadis sa pagsama sa akin sa pag-unbox ng ating tire hugger at shocks cover protector sa ating Honda Click at pag-install nito sa ating unit. And kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like this video and leave a comment and share this video mga kabadis. And don't forget to subscribe on my channel and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod pa nating upload na video. Okay? Thank you so much pag-suporta mga kabadis. Peace out!